Balita Express. GB Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GB Balita Express. GB Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GB 99.9 Batangas. GB Balita Express. GB Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GB Balita Express. GB Balita Express. Narito na ang GB Balita Express. Magandang umaga mga ka-vibes. Kayo ay nakatutok sa GV Balita Express sa programang Good Vibes Morning. Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Frankie, at kasama rin natin on the other line, DJ Joey Boy, keeping us GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ito po ang GB Balita Express. 6:34 AM on the clock, Philippine Standard Time. Hatid sa atin ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. At dako na tayo sa headlines balita. PBBM at Putin magpupulong para palakasin ang kooperasyon sa enerhiya at food security. NBI, tinutugis na ang mga nasa likod ng pag-hack sa mga website ng gobyerno. At 14 na lugar sa Mindanao nasa state of calamity matapos ang magnitude 7.8 na lindol. Mga residente umalma sa 140 million pesos na road project sa Laguna. DPWH hinihingan ng paliwanag. At debris na may mga dayuhang marka natagpuan sa baybayin ng Lian, Batangas. Para sa detalye ng berita, umpisahan natin sa nakatakdang aktibidad ni PBBM. PBBM at Putin magpupulong para palakasin ang kooperasyon sa enerhiya at food security. Ang detalye ng balitang iyan hatid sa atin ni DJ Joey Boy. Pasok! GB Balita Express. DJ Frankie, kinumpirma nga ng Department of Foreign Affairs o DFA na magkakaroon ng bilateral meeting sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin bilang bahagi ng paggunita ng ika-50 anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at Russia. Sa pre-departure briefing sa Malacanang, sinabi ni DFA Assistant Secretary Dominic Imperial na inaasahang tatalakayin ng dalawang lider ang mga hakbang upang higit pang mapalakas ang operasyon ng dalawang bansa sa larangan ng enerhiya at food security. Pag-uusapan din sa pulong ang ilang mahalagang regional at international issues kabilang ang epekto ng nagpapatuloy na krisis sa gitnang silangan sa seguridad ng supply ng enerhiya at pagkain. Gayunman, sinabi ni Imperial na hindi pa maaaring pangunahan kung magkakaroon ng kasunduan ang Pilipinas at Russia kaugnay ng supply ng langis, nuclear energy at renewable energy at mas mabuting hintayin na lamang ang magiging resulta ng pag-uusap ng dalawang lider. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. Maraming salamat DJ Joy Boy. Samantala sa NBI naman, tinutugis na ang mga nasa likod ng pag-hack ng mga website ng gobyerno. Para sa detalye ng balita, GB Balita Express. tinutugis ng National Bureau of Investigation o NBI ang mga nasa likod ng pag-hack sa ilang mga government websites sa bansa. Ayon kay NBI Director Melvin Matipag, natukoy na ng ahensya mga posibleng sangkot sa insidente at nagpapatuloy ang kanilang investigasyon upang makilala at mapanagot ang responsable sa ilalim ng batas. Nauna nang umako ang grupong tinatawag na Nullsec Philippines sa pag-hack at pagbabago ng ilang bahagi ng website ng gobyerno. Nag-iwan din umano ang grupo ng mensahe na naglalaman ng babala at pagbatikos sa Senado. Samantala, inuulat din na nabiktima ng kaparehong cyber attack ang website ng House of Representatives kung saan may mensaheng tumutuligsa sa pamahalaan kaugnay ng mga isyu ng korupsyon at tiwala sa publiko. Nililinaw naman ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na walang sensitibong datos na nakompromiso sa insidente. Ayon sa ahensya, ang mga naapektuhan lamang ay pampublikong website at hindi ang internal systems ng mga tanggapan ng gobyerno. Patuloy ngayon ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang buong lawak ng cyber attack at maiwasan ang kahalintulad na insidente sa hinaharap.
Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. Sa ibang balita naman, 14 na lugar sa Mindanao na sa state of calamity matapos ang magnitude 7.8 na lindol. Ang detalye ng balita hatid sa atin ni DJ Joey Boy. GV Balita Express. Umabot na sa 14 na lokal na pamahalaan sa Mindanao ang nagdeklara ng state of calamity kasunod ng malakas na magnitude 7.8 na lindol na tumama sa rehiyon noong Hunyo 8. Ayon sa Office of Civil Defense o OCD, kabilang sa mga apektadong lugar ang ilang bayan sa Davao Occidental, Sarangani at South Cotabato. Dahil sa deklarasyon, mapapabilis ang pagbili ng relief goods at iba pang pangunahing pangangailangan para sa mga residente. Ipinatutupad na rin ang price freeze sa mga pangunahing bilihin upang maiwasan ang pagsasamantala at pagtaas ng presyo habang nagpapatuloy ang pagbangon ng mga apektadong komunidad. Batay naman sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, mahigit 176,000 pamilya o higit sa 736,000 individuals ang naapektuhan ng lindol. Tala rin ang 65 pagkasawi at mahigit 57,000 bahay na nasira, kabilang ang mahigit 10,000 na tuluyang nawasak. Ayon pa sa OCD, malaking hamon ngayon ang pagpapatayo ng mga nasirang tahanan at pagtukoy kung ligtas pa bang tirhan ang mga dating komunidad. Nakikipag-ugnayan na rin ang ahensya sa Mines and Geosciences Bureau upang malaman kung kinakailangan ng ilipat ang ilang residente sa mas ligtas na lugar. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. At House Prosecutor, sinihiling ng media access at paggamit ng Filipinos sa impeachment pre-trial ni VP Sara Duterte. At para sa ating update sa nalalapit na impeachment, ang detalye ng balita. GV Balita Express. Hiniling ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court na payagang makadalo ang media at magamit ang wikang Filipino sa nalalapit na pre-trial conference kaugnay ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Jinky Bitrix Luistro, kabilang ito sa mga minungkahing ihahain nila sa pre-trial briefing sa June 18. Upang maging mas bukas, malinaw at madaling masundan ng publiko ang proseso ng paglilitis. Bukod dito, isusulong din ng prosekusyon ang pagsasali ng mga talakayan sa iba't ibang dialekto, pagpapatupad ng open rules sa pagtatanong at pagbibigay diin sa katotohanan o substance over technicalities kaysa sa mga legal na teknikalidad. Gayunpaman, nilinaw ni Luistro na mananatiling sarado sa publiko at media ang mismong pre-trial conference dahil ito ay ang pangunahing nakatuon sa pagmamarka ng mga ebidensya at pagtatalakay sa mga kasunduang pag-uusapan ng magkabilang panig. Tiniyak naman ng prosekusyon na lahat ng magiging kasunduan at mahahalagang kaganapan ay sa pagpupulong ay ilalabas sa publiko bago magpalabas ng pinal na kautusan ang Senate Impeachment Court. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. Pasadahan naman natin ang mga balitang Southern Luzon. Mga residente umalma sa 140 million pesos project sa Laguna. DPWH, hinihingian ng paliwanag. Nasa kabilang linya pa rin, DJ Joey Boy, pasok! GV Balita Express. DJ Frankie, umaalma nga ang ilang motorista at residente sa ginagawang rehabilitasyon sa bahagi ng Cavinti-Caliraya Road sa Laguna dahil umano sa maayos pa nitong kondisyon bago simulan ang proyekto. Batay sa nakapaskil na project billboard, mahigit 140.4 million pesos ang inilaan para sa halos 3 kilometrong asphalt overlay ng naturang kalsada. Ang proyekto ay pinondohan sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act at ipinatutupad ng DPWH Regional Office 4A. Sa mga kumakalat na video at pahayag sa social media, kinuwestiyon ng mga mamamayan kung bakit isinailalim sa pagkukumpuni ang isang kalsadang hindi pa umano lubhang
sira, habang may iba pang lansangan na mas nangangailangan ng agarang rehabilitasyon. Dahil dito, nananawagan ang mga residente at motorista ng mas malinaw na paliwanag mula sa DPWH hinggil sa batayan ng proyekto at sa paggamit ng pondong para rito. Sa ngayon ay wala pang opisyal na pahayag ang DPWH Region 4A Calabarzon kaugnay ng mga puna at tanong ng publiko. Patuloy namang hinihintay ng mga mamamayan ang paglilinaw ng ahensya upang matugunan ang kanilang mga agam-agam. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. At dog shelter sa Quezon posibleng magsara dahil sa kakulangan ng supply ng tubig. Para sa detalye ng balita, GV Balita Express. isang masakit na anunsyo ang inilabas ng Aspin Academy Corporation sa Tayabas City, Quezon matapos nitong ihayag sa posibleng tuluyan ng isara ang kanilang animal shelter dahil sa matagal na suliranin sa supply ng tubig. Ayon sa grupo, kritikal ang tubig sa pang-araw-araw na pangangalaga sa mahigit 70 na rescued dogs na kailangang inaaruga mula sa iba't ibang bahagi ng Calabarzon. Taon na umano ang nararanasan nilang problema mula pa noong 2024 at nagsisikap silang makalikom ng pondo para sa pagpapatayo ng deep well bilang pangmatagalang solusyon. Gayunpaman, sinabi ng Aspin Academy na hindi pa umaabot sa 5% ang kanilang pondong nalilikom. Ilang ulit na rin umano silang humingi ng tulong sa lokal na pamahalaan, ngunit hindi pa natutugunan ang kanilang kahilingan. Sa kabila nito, nananatiling bukas ang grupo sa pagpapaampon ng mga aso at binibigyang diin ang kanilang layunin ay makahanap ng permanenteng tahanan para sa bawat rescue animal. Patuloy ding nangangailangan ng pagkain, gamot at iba pang suporta ang mga alaga habang hindi pa nagsasara ang pasilidad. Panawagan ng grupo sa publiko na mag-adapt, mag-donate at mag-volunteer o kahit magbahagi lamang ng kanilang panawagan upang makatulong sa patuloy na pangangalaga sa mga aso. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At debris na may mga dayuhang marka natagpuan sa baybayin ng Lian, Batangas. DJ Joey Boy, ibalita mo. GV Balita Express. Nasa kustodiya na ng Philippine Coast Guard o PCG ang isang hindi pa matukoy na debris na may mga dayuhang marka matapos itong matagpuan sa baybayin ng Sitio Talim, Barangay Luyahan sa Lian, Batangas kahapon Hunyo 15. Ayon sa Coast Guard Substation Lian, isang concerned citizen ang nagulat hinggil sa presensya ng isang malaking metal na bagay malapit sa dalampasigan, dahilan upang magsagawa ng verifikasyon at inspeksyon ang mga otoridad. Sa paunang pagsusuri, tinatayang may habang 20 talampakan at lapad na 10.5 feet ang naturang debris at gawa umano sa aluminum. Napansin din ang ilang dayuhang karakter o sulat na nakaukit dito. Ayon sa ginamit na available translation tools, posibleng tumutukoy ang nakasulat na marka sa katagang Antenna Transmission Window 5. Gayunman, hindi pa matukoy ng mga otoridad ang eksaktong pinagmulan at gamit ng nasabing bagay. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng Philippine Coast Guard sa mga kinauukulan o kaukulang ahensya upang matukoy ang pinanggalingan at kahalagahan ng debris. Samantala, tiniyak ng Coast Guard na patuloy nilang imo-monitor ang sitwasyon at magbibigay ng karagdagang impormasyon sa oras na makumpleto na ang kanilang investigasyon. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. Samantala, 21 years old na magsasaka tiklo sa bypass operations sa Balayan, Batangas. Para sa detalye ng balita, GV Balita Express. arestado ang isang 21 years old na magsasaka matapos masakote sa ikinasang bypass operation ng Balayan Municipal Police Station sa Barangay Caloocan, Balayan, Batangas noong June 14. Kinilala ng pulisya ang suspect bilang residente ng Barangay Magabe, Balayan. Nahuli ito matapos umunong magbenta ng hinihinalang ilegal na droga sa isang pusher buyer sa isinagawang anti-illegal drug operation. Nakumpiska mula sa suspect ang 2 sachet ng hinihinalang shabu na may tinatayang timbang na kalahating gramo at tinatayang halaga ng 3,400 piso.
Narecover din ng otoridad ang buy-bust money at isang coin purse. Agad na ipinaalam sa suspect ang kanyang mga karapatan bago ito dinala sa kustodiya ng Balayan Municipal Police Station para sa kaukulang disposisyon at pagsampa ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ayon sa pulisya, gumamit ng body-worn cameras ang mga operatiba sa buong operasyon. Nasaksihan din ng mga kinatawan mula sa Department of Justice at barangay ang isinagawang inventaryo ng mga nakumpiskang ebidensya upang matiyak ang wastong proseso ng operasyon. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At isa pang magsasaka arestado matapos barilin ang kapitbahay sa Lobo, Batangas. Ang iba pang detalye ng balita hatid sa atin ni DJ Joey Boy. GV Balita Express. DJ Frankie, sa Lubo, Batangas nga arestado ang isang 43 anyos na magsasaka matapos umanong barilin at masugatan ang kanyang kapitbahay sa barangay Balibago, Lubo, Batangas. Kinilala ng pulisya ang suspect sa alias na Jonathan at ang biktima naman sa alias na Ronaldo, 57 anyos na caretaker. Ayon sa investigasyon, nagkaroon ng mainitang pagtatalo ang dalawa noong umaga ng Hunyo 11 dahil sa matagal na umanong hidwaan. Matapos ang pagtatalo, umuwi umano ang suspect at kumuha ng improvised caliber 22 rifle bago bumalik sa lugar ng insidente. Pagdating nito, agad umanong pinaputukan ang biktima at tinamaan sa leeg. Sa kabila ng tama ng bala, nakahingi pa ng tulong ang biktima at agad na naisugod sa ospital kung saan ito nagpapagaling sa kasalukuyan. Mabilis namang nagsagawa ng follow-up operation ang mga tauhan ng Lubo Municipal Police Station, katuwang ang mga opisyal ng barangay na nagresulta sa pagkakaaresto ng suspect at pagkakasamsam ng ginamit na armas. Personal na alitan ang nakikitang pangunahing motibo sa insidente. Kasalukuyan ang nasa kustodiya ng pulisya ang suspect habang inihahanda ang mga kasong isasampa laban sa kanya. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. At ako naman tayo sa ating weather update. GV 99.9 Weather Update. Makakaranas ang Batangas at malaking bahagi ng bansa ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms ngayong araw. Ayon sa Pag-asa, ang silangang Visayas, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental ay maapektuhan ng easterlies o mainit na hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko. Posible ang pagbaha at pagguho ng lupa sa mga lugar na makakaranas ng malalakas na thunderstorms. Samantala, ang Metro Manila, Batangas at iba pang bahagi ng bansa ay makakaranas din ng mga pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog dulot ng localized thunderstorms. Sa Batangas, inaasahang maglalaro sa 25 hanggang 34 degrees Celsius ang temperatura ngayong araw. Mananatiling mahina hanggang katamtaman ang ihip ng hangin mula timog silangan hanggang timog kanluran at bahagya hanggang katamtaman ang kondisyon ng karagatan. Sa 5 araw na forecast ng Pag-asa, magpapatuloy ang posibilidad ng mga pag-ulan at thunderstorms sa lalawigan. Inaasahan din pong aabot sa 35 hanggang 36 degrees Celsius ang pinakamataas na temperatura sa Martes hanggang Biyernes. Maging mahina hanggang katamtama naman ang ihip ng hangin sa buong bansa, habang mananatiling bahagya hanggang katamtaman ang taas ng alon sa karagatan. Pinapayuhan po ng Pag-asa ang publiko na manatiling alerto lalo na sa mga lugar na posibleng makakaranas ng malalakas na pag-ulan at biglang pagbaha. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. 6:52 a.m. on the clock, Philippine Standard Time, hatid sa atin ng Nizep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. At yan ang kabuuan ng ating balita ngayong umaga. Manatiling nakatutok sa the most influential Good Vibes radio station. Ako po si DJ Frankie at kasama natin on the other line, DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. GV Balita Express. GV Balita Express.
Magandang umaga po sa nanonood sa ating Facebook live stream. Pwede niyo rin po kaming matunghayan sa aming online streaming platform. I-type lamang sa inyong mga browser gb999.live at pwede niyo kaming pakinggan anytime, anywhere. God bless everyone po and happy Tuesday!